1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing ganda at kasing fresh ng Mama Sam ninyo ngayong Monday. So, happy Monday po sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa channel natin. Araw-araw, lagi-lagi. At kay Ate Christine Ann Perez na sobrang ganda din. Excited na siya para sa laban ng pambato natin sa Miss Globe ngayong taon na to. Ayun nga, na talagang sabi niya si Jasmine Bungay daw ay possible daw talaga na makakuha ng corona sa Miss Globe. Ako naman, yes, agree naman ako doon. Iba din kasi talaga yung charisma na meron yung babaeng yun at talagang masasabi ko naman, maganda siya. Diba? So yun, kaya excited ako at hindi rin ako magtataka kung bakit excited ang Ate Christine Ann. At ayun nga, guys, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating lagpasin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, pambato natin sa Miss Planet Philippines na si Crystal May. Mama, sama nung masasabi mo, hindi pumalo ang laban niya sa Miss Planet. Well, ang masasabi ko dyan, hindi lahat ng araw ay Pasko para sa Pilipinas. So, nakakalungkot isipin kasi syempre hindi siya nakarating sa dulo ng kompetisyon. Pero ang masasabi ko naman ay I think dahil kulang din sa preparasyon, kulang din talaga sa ingay sa social media para sa suporta. At ayun, nakakaloka. Nagulat na lang tayo biglang may kandidata na dyan, di ba? So yun, si Miss Thailand ang nanalo at talaga namang masasabi ko, syempre, proud na proud ang mga Thailander ngayon dahil nanalo nga sila. Pero sa kay Miss Philippines, okay lang yan na hindi tayo nanalo dyan. Kasi nung unang-una namang Miss Planet, tayo ang nakakuha ng corona. And then, parang feeling ko, for now, kung hindi man tayo nakapalo ng bonggang-bongga, better luck next time, di ba? Malay natin, sa susunod na taon ay tayo na ang mag-uwi ng corona. So, ganun talaga, laban lang Philippines. So, ang laban, may nananalo, may natatalo. So, Diyos ko naman, sa sunod-sunod natin pagkakapanalo ng corona sa iba't ibang klase ng minor pageant, hindi pa ba tayo masaya doon? So, be happy na. And then, kung ano man yung darating dito ni Miss Planet Philippines, okay lang yan. Di ba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa mga pambato ng Miss Universe na short hair katulad ni Brazil, Finland, at Panama? Hindi sila mananalo. Charot. So, yon. So, ako para sa akin, maganda si Brazil. Gusto ko yung beauty ni Brazil kasi ang charming. Tapos maganda din si Panama, para silang kambal ni Brazil. Pero ang layo nila kay Finland, di ba? So yon, ang masasabi ko, ang mga kandidatang may iksi ang buhok kasi siguro dahil nakita nila kay Shanice nung nakaraang taon, maiksi lang ang buhok at kumabog ng bonggang-bongga yung mga ganitong hair. Siguro idol nila ng bonggang-bongga si Shanice. Pero ang masasabi ko sa kanila, kailangan mag-iba sila ng styling kasi hindi sila papatok ng bonggang-bongga kung ganyan hair ang eksena nila sa Miss Universe. Baka ma-El Tocuyo pa sila. Charot. Kasi syempre, kailangan magkaroon sila ng sarili nilang style, identity para mas bongga. Hindi yung parang may pinipigura kayo dyan. Ay, gusto ko na short hair kasi last year short hair lang yung winner. O, di ba? So, good luck. Pili ko El Tocuyo yung tatlong yan. Charot. So, yun. So, good luck, good luck. Si Brazil, nako, sunod-sunod na rin ang pagkaka-El Tocuyo sa Miss Universe, no? Baka this time makapasok na siya. Maganda siya. Gusto ko yung beauty niya. Si Panama, ay nako, laban din to. At saka si Finland. Pero tulad din na sinabi ko, dahil short yung hair nila,
ay, nako, mukhang maliligwak sila. Charot. So, yan. At para naman sa sunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Grand Greenland 2024? Well, ang masasabi ko, charming ng beauty niya. Ang ganda-ganda niya. At parang feeling ko, kakabugto sa Miss Grand. First time nila sasali sa Miss Grand, ang Greenland. So, tingnan natin kung gagawa nga ba siya ng history sa kanyang laban sa Miss Grand. Diba? So, ang ganda. Gusto ko yung beauty niya. And then, ito Mama Sam, bagong Miss Grand Peru, dating reyna ng Reyna Hispano-Americana 2022. Tingin mo Mama Sam, siya kaya ang susungkit ng corona ngayon ng Miss Grand? Back to back kaya ang magaganap sa Peru? Well, challenge yan kay Miss Peru, dating reyna ng Reyna Hispano-Americana. Parang dito lang yan. Win-win Marquez, palabanin mo sa Miss Grand, manalo kaya. Di ba? So, yon. Ako parang feeling ko naman, dahil kabugera naman talaga siya, ay feeling ko kakabog siya sa Miss Grand. At ang lakas ng chance nila na mag-back to back ngayong taon na to. Kasi, syempre, title holder na yung ilalaban nila. And then ngayon, parang feeling ko, eksena pa ng bonggang-bongga. Ay, nako, good luck talaga. So, parang feeling ko, magandang opportunity to para sa laban nila sa Miss Grand. Di ba? So, yon, back to back nyata ang magaganap ngayong taon na to sa Miss Grand. Ewan ko lang ha, kasi marami din naman mga magaganda. At saka, syempre, abangan ninyo si Miss Philippines. So, di ba? At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Thailand sa Miss Cosmo? Tingin mo, Mama Sam, makakarating kaya siya sa dulo ng kompetisyon? Hindi ko alam, pero gusto ko yung eksena niya, yung kumpiyansa niya sa sarili, talagang 100%. Kaya hindi mo rin pwede may underestimate. Kasi nga, di ba, tulad nga na sinabi natin, maraming magagandang kandidata, pero kulang naman sa kumpiyansa. So, iba pa rin ang dala ng kumpiyansa ka sa sarili mo, sa laban mo dito sa competition. Kasi syempre, at the end of the story, titignan nila dyan. Sino nga ba ang may kumpiyansa sa sarili? So, diyan nakikita ko, kakabog ng bonggang-bongga talaga si Thailand. Alam niyo si Thailand, kamukha siya ni Samantha Panlilio, no? So, pag tuwing nakikita ko sa kanya si Samantha Panlilio, laban na laban, eksena na eksena. Pero syempre, mas gusto ko pa rin makita talaga ang laban niya na siya mismo si Mo. So, yon. So, medyo maganda lang si Samantha sa kanya ng konti. Charot. So, yon. Pero, good luck kay Miss Thailand. And then, malay natin, di ba? Makarating siya sa dulo ng competition ng Miss, tawag dito, ng Miss Cosmo. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, labanan sa Miss International, Ecuador and Venezuela, Mama Sam, sino ang kabog? Well, ang kabog, Diyos ko, obviously naman, na maganda sa Ecuador kay Venezuela. So, parang feeling ko, si Venezuela, hindi niya makukuha ang back-to-back ng Miss International. Either na pinipeng niya ay si Edimar Martinez, parang feeling ko hindi niya pa rin maaabot yung beauty na meron yon. Pero kasi sa Ecuador kasi talagang masasabi ko beauty-wise panalo. At parang feeling ko mas kabog at fresh ang beauty ni Ecuador more than dito kay Venezuela. Pero syempre abangan nila ang pambato natin na si Angelica Lopez dahil aariba na ang gandang binibini sa Miss International. Ang tanong na nakakarami, Angelica Lopez makaariba kaya ng bonggang-bongga sa Miss International ngayong taon na to? Piling ko naman kayang mag-top 5, kaya makarating sa dulo ng competition. Depende na lang yan sa laro ni Angelica Lopez. So, yan! And then, mga pambato sa Miss Universe katulad ni Malaysia, Indonesia, Singapore. Mama Sam, sino ang kabog ang beauty? Wala, charot. So, yun. Pare-parehas lang naman silang Asia. Syempre, iba-ibang beauty ang ino-offer nila. At syempre, ang inaabangan natin kung sino nga ba ang kakabog sa kanila ng bonggang-bongga. Syempre, gusto ko yung beauty ni Indonesia dito sa kanilang tatlo.
Pero tignan natin kung ano ang performance na ipapakita nila sa Miss Universe. Feeling ko ligwak silang tatlo. Charot. So, yun. Anyway, so sabi ng ganon, ano daw masasabi ko sa Indonesia? Ang masasabi ko sa Indonesia ay possible na may El Tocuyo uli sila sa Miss Universe. Kasi nga, di ba, sunod-sunod din naman yung pagka-El Tocuyo nila. Eh, ngayon yung pambato nila, hindi ko naman alam kung kalibre ba o hindi. Pero ang nakikita ko, pwedeng ma-El Tocuyo talaga ng bonggang-bongga. Di ba? So, good luck. Oh, parang, malaman natin yan. And then, of course, para naman sa Miss Cosmo Philippines, Mama Sam, sa ipinakita sa fashion show ni Atisa Manalo last night, ano ang masasabi mo sa performance niya? Performance niya, winner. Sobrang winner para sa akin. Magandang execution, tama ang galawan, napaka-elegante, and ang gorgeous niya. Sobrang ganda ni Atisa Manalo kagabi doon sa fashion show. At lahat talaga nabighani sa beauty niya. At talagang masasabi ko, angat ang beauty ni Atisa Manalo. So, doon naman sa nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo, papalo ba yung beauty ni New Zealand? So, kay New Zealand naman siya, keep going, nasa in process naman siya. Magaling naman siya, pero kailangan niya pa talagang ipakita yung best niya. So, yon. So, ako naman kay Atisa Manalo, tama yung galawan na ipinakita niya kagabi at wala talaga akong masabi kundi panalo. Panalo ang styling, panalo ang makeup, panalo yung eksena, bumagay sa kanya yung suot niya. Sabi ko, eto na yon. So, nag-aalay na talaga ang mga bituin sa langit pagdating kay Atisa Manalo. And I'm so excited pa sa mga ipapakita niya. So, sana ganito lang yung timpla ng makeup niya para makita mo talaga yung beauty. Kung ikukumpara ko yung fashion show nung nakaraan saka yung fashion show ngayon, mas gusto ko yung eksena ni Atisa Manalo. At this time, masasabi ko, nag-shine like a diamond star talaga si Atisa Manalo sa competition na to. Diba? So, yon. Ito na ang simula ng kanyang ningning. Charot. So, yon. Kaya yung mga kapitbahay natin na, alam mo yon, na insecure sa kanya, ay nako, simulan na kayong kabahan kasi eto na yun, guys. Charot. So, yun. Nakakawindang. Ang dami ko nabasa mga negative, So, ayun nga, sinasabi nga nila na si Atisa Manalo daw ay hindi daw mananalo. So, tingnan natin. Sabi nila possible daw sa top 5. Pero, ang magda-last to standing daw ay si Indonesia at saka si yung iba pang kandidata. Si Tata daw ang uuwi ng corona dyan. So, good luck. So, yon. So, masasabi ko lang, magkaalaman sa dulo ng competition. For now, marami din naman talagang magagaling. Mga Latinas, panalo. Asia, panalo. So, Africa, panalo. So, depende. Depende yan sa performance talaga ng girls. But, kumpiyansa ako kay Atisa Manalo. Sa ipinakita niya kagabi, winner. Diba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.